Lumabas ka, Tibong! Alam ko nandiyan ka. Huwag na akong paikutin. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Hindi sa akin. At lalong hindi na sa kanya. Hindi mo siya pagmamayari. Tibong! Magkaibigan tayo, di ba? Sabi mo, babantayan mo siya. Sabi mo, ligtas kami sa'yo. Hindi mo ako adila, Delphine. Lahat na binigay ko sa'yo, may kapalit. Kung may mali ako nagawa, tawad. Ayusin natin to. Ako na lang ang kunin mo. Huwag lang siya, Tibong. Huwag si Myla. Pakiusap, Tibong. Ibigan mo ako. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Kaibigan lang kita. Habang marunong ka tumanaw ng utang. Tibong, ano to? Anong ginagawa mo? Binabawi ko na ang lakas. Ikaw naman ang papasan. Huwag mo akong iwan, Tibong. Huwag mo akong iwan. Isip na ligaw horror. Labing-apat na taon na ang lumipas, Boss Jay. Pero malinaw pa rin sa akin ang lahat. Mas malinaw pa kaysa sa ibang alaala ng sarili kong kabataan. Ako nga pala si Dennis. 13 taong gulang na mangyari ang kwentong to. At ito ay tungkol sa nakakatanda kong kapatid na si Delphine. Bagong lipat kami noon sa lumang bahay ng mga lolo't lola namin sa Negros. Isang bahay na gawa sa kahoy at sa likod bahay may punong mangga na sobrang laki. Para bang naroon na bago pa kami panganak. Hindi pa uso ang cellphone noon, kaya natural lang sa amin na maglaro sa labas. Pero si Delphine, mas tahimik. Parang may sarili siyang mundo. Isang hapon, napansin kong palagi siya nasa likod ng bahay. Tumatambay sa ilalim ng punong mangga. Kalaunan, napansin ko na parang may kinakausap siya. Pero wala naman tao. Kuya, sino kausap mo ron? Shh! Huwag ka maingay. Kaibigan ko. Sino nga? Si Tibong. Ha? Pangalan ba ng tao yun? Hindi. Duwende siya. Hindi ko agad sinabi kina nanay at tatay. Hindi dahil takot ako, kundi dahil gusto kong intindihin kung totoo ba nakikita ni kuya o baka may pinagdadaanan lang siya. Pero habang tumatagal, hindi lang siya basta nagkukwento. May mga bagay na nangyayari na hindi ko maipaliwanag. Sa loob ng ilang buwan, napansin ko parang hindi nagkakasakit ang kuya ko. Hindi siya tinatabla ng lagnat. Hindi siya nagagasgasan kahit nadadapa. At pag may nakakaaway siya, kinabukasan, nagkakasakit. At ang mas nakakabahala, parang hindi siya natatakot. Para bang alam niyang hindi siya pwedeng masaktan. Minsang may batang nambuli kay Delphine. Kinabukasan, nilagnat. Walang rason, walang paliwanag. Pero sa loob-loob ko, naalala ko si Tibong. Kuya, ginagawa ba yan ni Tibong? Basta, hindi ako nag-uutos. Pero may bantay ako. Isang gabi, nakita ko siyang may hawak na maliit na kahon. Kahoy, maitim, at may ukit. Kuya, ano yan? Regalo ni Tibong, para lang sa akin. Hindi ka ba natatakot? Hindi mo iintindihin ang isang tulad ni Tibong. Pero kung marunong ka rumispeto, mamahalin ka niya. Tibong, kung mawala ka, parang hindi ko nakilala sarili ko. Kuya mo lang ako kasama. Kasi kaya mong panindigan at nararapat ka sa mga binibigay kong tulong.
Boss Jay, hindi ko alam kung kailan nagsimula magbago si kuya o baka matagal na siya nagbago at hindi lang namin napansin. Akala namin nun swerte siya. Akala namin malakas lang talaga siya. Pero ngayon Boss Jay, habang inaalala ko lahat, pakiramdam ko, may mga binayaran siyang hindi namin nakikita. At ang kaibigan niya si Tibong, hindi pala talaga kaibigan, kundi isang babala na matagal na naming binaliwala. Sa mga taon namin na nirahan sa baryo ng Santa Filomena, walang mas kilala o mas pinangingilagan kaysa sa kuya kong si Delfin. Hindi lang dahil matangkad siya, malapad ang balikat, parang sundalo kung lumakad, kundi dahil parang hindi siya tinatamaan ng kahit anong disgrasya. Lahat ng bata sa amin idol siya, at lahat ng matatanda, iniiwasan siya. Shoot! Nice! Nako, ayan na naman si Delfin. Parang walang mintis. San ba galing yung galing niya? Yan ang tinatawag ni biyaya. Siguro may anting-anting. O di kaya may kasama. Kasama? Anong kasama? Pinarinig ako. Patagal na raw yung kaibigan yung Duwende sa likod ng bahay nila. Tipong daw ang pangalan. Duwende? Uy, baka totoo yan na. Wala kang makikitang gasgas sa balat ni Delfin kahit ilang beses nang nadapa. Shh! Tumahingay. Marinig tayo. Isang hapon, nasa barberya ako. Regular trim lang bago pumasok sa klase kinabukasan. Kasama ko si kuya. Pero nasa labas lang siya, nakatambay. Sa loob, narinig kong pinag-uusapan siya. Hindi ba sa chismis lang? May kakaibang kaba. Alam mo ba, Cardo? Yung bugoy sa kabila, yung anak ni Cap Dencio. Nanghamon daw ng suntukan si Delfin ng piyesta. Oo, narinig ko. Ayon sa kumpare ko, tinadyakan niya si Delfin. Pero yung sumipa, parang nabalian ng tuhod. Ang sabi nga ng isa kong pamangkin, hindi daw gumanti si Delfin. Nakatayo lang daw, pero parang may kumalabog sa hangin. Nagsabi nga rin sa akin sa likod ng bahay nila, may duwending bantay. Tibong ang pangalan. Bantay? O baka naman amo? Di ba dati palagi siya nakikitang mag-isa sa ilalim ng punong mangga? Ewan ko, Teban. Basta ako, kung masalubong ko yan, tatabi na lang ako. Hindi mo alam kung sino talaga ang kasama niya. Tahimik lang ako habang ginugupitan. Pero ramdam kong bigat ng mga tingin nila kay kuya. Kahit wala siya sa loob. Para bang kahit anino niya, ayaw nilang masagi. Kinagabihan, sinundan ko si kuya sa paborito niyang tambayan. Sa may batuhan sa gilid ng ilog. May hawak siyang kahang sigarilyo. Pero hindi siya nagyoyosi. Hindi rin siya umiinom. Hindi nagsusugal. Pero palagi siya may kausap. Tibong, hindi ko naman nakalimutan na. Nandito pa rin ako. Pero hindi mo na ako tinitignan. Hindi mo na ako kinakausap. Hindi ko naman sinasadya yun. Dumami lang iniisip ko. Maraming bagay na ngayon ko lang naranasan eh. Si Myla? Oo. Ibig mo sabihin, mas mahalaga na siya? Hindi naman siya ganun. Hindi ganun yun. Gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam ng pagmahal nang wala kang inaalalang ibang mundo. Akin ka, Delfin. At pag tinirakuran mo ako, malalaman mo kung gaano kahirap ang mawalan. Dumating ang piyesta sa amin. At sa gitna ng saya, doon unang lumapit si Myla kay kuya. Dalagang matapang, palabiro,
At walang takot kahit pa si Delphine ang lapitan niya. Ikaw si Delphine, no? Ikaw yung sinasabing may bodyguard na duwende? Aba, matapang ka pala. Hindi lahat nagbibiro sa akin ng ganyan ha. Eh, bakit? Totoo naman, di ba? Baka nga mas gusto ko pang makilala si Tibong kaysa sa'yo. Uy, huwag mong babanggitin ang pangalan niya ng ganun. May paggalang dapat. Okay, sorry. Pero kung sakali, gusto ko lang sabihin, hindi mo kailangan may kasama para maging kakaiba. Ikaw pa lang, sapat na. Dumaan ang mga linggo. Hindi na muling bumalik si kuya sa ilalim ng punong mangga. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi siya nagpaalam kay Tibong. At hindi kami handa sa naging kapalit. Gabi ng piyesta sa kabilang barangay. Maambon, pero hindi sapat para pigilan ang kasiyahan ng mga tao. Sina Kuya Delphine at Myla ay galing sa sayawan. Palabas pa lang sila ng covered court nang makita ko sila. Nakasakay na sa motor, magkaangkas. Hawak-hawak ni Kuya ang helmet habang inaabot kay Myla. O ayan ha, suot mo dapat yan. Baka mabangga tayo tapos pagising mo, hindi mo na pala ako gusto. Ikaw talaga? Wala pang 3 tagay, ang dadal mo na. Uwi na nga tayo? Oh, maaga pa. Gusto mo, daan muna tayo sa tambayan natin para masolo kita. Sira ulo ka. Uwi na tayo. May pasok ka bukas sa planta, di ba? O nga pala, pero kung kasama ka, parang okay na sa akin kahit mag-resign na lang. Eh di ako na lang papalit sa'yo. Ako yung mag-welding. Ikaw na lang magpahaba ng buhok sa bahay. Deal. Basta ikaw ang boss ko. Walang kahit anong senyales na ilang oras mula ngayon, babago ang lahat. Delphine, kabisado mo pa talaga yung shortcut dito? Oo naman. Araw-araw ko itong dinadaanan. Mas mabilis to kaysa sa National Highway. Pero madulas ang daan. Ang dilim pa. Baka pwedeng dahan-dahanin mo lang. Sakto lang yung bilis ko. Tsaka wala namang sasakyan sa ganitong oras. Tsaka pag mabagal tayo, baka abutin tayo na 12:00. Ayokong inaabot ka sa kalsada ng ganitong oras. Hindi ko kailangan na mabilis, Delphine. Ang gusto ko lang, makauwi tayo ng ligtas. Sorry na, Myla. Nadala lang ako. Delphine! Truck! Truck! Kumanan ka! Ay, putya! Tumama ang motor sa gilid ng kalsada. Si Kuya, tumilapon sa damuhan. Sugatan pero buhay. Pero si Myla, tumama ang ulo sa konkretong poste sa bangketa. Hindi na siya gumalaw. Hindi na siya huminga. Delphine, anak, magulos dili ka. Hindi mo to kasalanan. Alam kong hindi mo to sinadya. Ako ang nagmaneho pa. Ako may hawak na manibela. Alam kong madulas. Alam kong madilim. Pero nagmadali pa rin ako. Bakit hindi ako nakinig sa kanya? Anak, aksidente yun. Hindi mo ginusto ang nangyari. Pero gusto kong mapabilis eh. Gusto kong ipagmalaki niya ang kaya ko. At ngayon, wala na siya.
Ilang araw namin hindi nakikita si kuya. Hindi na siya kumakain. Hindi na lumalabas. Parang nilamon siya ng sarili niyang multo. Minsan bumaba ako sa silong. Nakita ko siya nakaupo sa tabi ng puno ng mangga. Wala siyang imik. Nakatingin lang sa lupa. Tibong, nasaan ka nung kailangan kita? Saan ka nagpunta? Hindi ba't kaibigan kita? Bakit hindi mo kami sinagip? Simula nang mawala si Myla, parang hindi lang siya nawala. Kahit si kuya, parang unti-unting hindi ko na rin kilala. Tahimik lang siya, matamlay. At sa bawat araw na lumilipas, parang may kung anong masamang nilalang ang nakatingin sa kanya. At doon ko unang naramdaman, hindi lang siya nagdadalamhati. Parang may nagmamasid, may nagbabantay at may naghihintay. Mula na mailibing si Myla, parang hindi na naging pareho ang bahay namin. Wala nang usapan sa almusal. Wala nang maingay sa sala. Wala nang kulitan. Wala nang tunog. Kundi ang malalim na buntong hininga ni Kuya araw-araw. Para siyang binubura ng kalungkutan. Wala na yung lakas. Wala na yung yabang. Wala na yung matapang kong kuya. Nagkulong siya ng ilang linggo. Di lumalabas. Di nakikipag-usap. Hanggang sa isang gabi, narinig kong bumukas ang pinto. Mula sa bintana, nakita ko siyang lumabas. Suot niya pa rin yung jacket na suot niya nung gabi na aksidente sila. Huminto siya sa ilalim ng punong mangga. Yung dating tagpuan nila ni Tibong. Matagal siyang hindi nagsalita. Hanggang sa bigla na lang siya napaluhod. Tibong, alam ko naririnig mo ako. Alam kong andyan ka lang. Kahit hindi ka nagpapakita, alam kong hindi mo ako iniwan. Kaya ngayon, sinasabi ko sa iyo bilang kaibigan, bakit mo siya hinayaang mamatay? Ilang taon na tayong magkasama. Bata pa lang ako. Tinulungan mo na ako. Tinupad mo ang mga hiling ko. Lahat ng panalo ko, lahat ng lakas ko, galing sa'yo. Pero ngayon lang kita kinausap. Hindi para humiling, hindi para magpasikat. Humingi ako ng tulong ng gabing yun. Kahit hindi ko sabihin, nararamdaman mo dapat ako, diba? Bakit di mo siya niligtas? Biglang lumamig ang paligid. Parang kinain ng gabi ang buong bakuran. At sa harap ni Kuya, may unti-unting anyong lumitaw mula sa anino ng punong mangga. Maliit, maitim, baluktot ang katawan, pero matatalim ang mga mata. Si Tibong. Hindi ako Diyos, Delphine. At hindi ako tagapagligtas ng lahat ng bahal mo sa buhay. Pero kaibigan kita. Hindi ba't sumumpa ka na hindi mo ako pababayaan? Hindi ko kailangan ng yaman. Hindi ko rin kailangan ng lakas. Si Myla lang ang kailangan ko. Siya lang. Delphine, hindi mo naiintindihan. Bawat biyayang binibigay ay may kapalit. Hindi mo ba napansin, Delphine? Lahat ng lakas mo, pinagkakautakan ng kapalaran. Ang mundo mo ay hindi nasa iyo. At hindi ako palagi nariyan para sagipin ka. Huwag mo akong daanin sa paliwanag, Tibong. Kung tunay kang kaibigan, kahit isang beses lang, dapat nandun ka. Pinagkatiwalaan kita. Inalagaan kitang bilang lihim kong kaibigan. Pero nung sandaling kailangan na kita, wala ka. Hindi ako nawala, Delphine. Ako sumunod sa inyong dalawa sa daan. Ako ang humaaw sa huling hininga ni Myla. At ako ang naghintay sa desisyon mo. Ha? Anong desisyon? Ano ba bang dapat kong pagdesisyonan?
Kung itutuloy mo pa ba akong tawagin bilang kaibigan o isusumpa mo na rin akong tulad ng lahat ng tao sa paligid mo. Sa mga huling silitang yon, parang nagbagong ihip ng hangin. Pagtingin ko kay kuya mula sa bintana, nakayuko na siya. Nangangalit ng kamao, umiiyak, nanginginig. At sa huling sandali, simula ngayon, pinuputol ko na ang koneksyon natin. Hindi kita kailangan. Hindi kita kaibigan. Wala ka ng buwang sa buhay ko, Tibong. Tandaan mo, Delphine. Ikaw ang tumalikod. At sa pagtalikod mong yan, nawala na ang proteksyon mo. Simula ngayon, lahat ng binigay ko sa'yo, lahat ay may kapalit na aking sisilin. Kinabukasan, hindi na nagsalita si kuya. Hindi na siya lumabas. Wala na yung palabang kong kuya. Wala na rin yung yabang. At nagsimula na mangyari ang mga hindi maipaliwanag. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni nanay, bigla na lang lumabas si kuya galing kwarto. Pero hindi na siya yung Kuya Delphine na kilala namin. Diyos ko, anak. Kuya, anong nangyari sa'yo? Ang dating matikas kong kuya, parang isang linggong hindi kumain. Ang laki na pinayat niya. Namumutla at ang lalim ng mga eye bags niya. At higit sa lahat, may kung anong aura siyang dala. Hindi mo maipaliwanag, pero ramdam mong ang bigat. Parang may nakadikit sa katawan niya na hindi mo nakikita. Nagugutom ako, pero hindi ako makakain. Mainit ka, anak. Teka lang, tatawagin ko ang barangay health worker o yung albularyo. Wag nay. Wag mo kong dalhin. Wag mo kong dadalhin kahit kanino. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Mali ako, Dennis. May nasira ako. May binaliwala ako na hindi dapat. Dinala rin namin siya sa ospital sa kabila ng pagtutol niya. Sinabayan siya ni tatay habang ako at si nanay naghihintay sa labas. Pero paglabas ng doktor, "Magandang hapon po. Kayo po ba ang magulang ni Delphine?" "Opo, Dok. Kamusta po ang lagay?" Wala kami makita. Normal naman ang lahat ng results niya. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit ang tindi ng panghihina niya. Parang panghihinang hindi lang pisikal." "Ha? Anong ibig mo sabihin, doktor? Imahinasyon lang ba ito ng anak ko?" Hindi naman po sa ganun, tatay. Sinasabi ko, baka kailangan nyo ng ibang tulong. Ibang tulong? Doon ko lang naisip si Tibong. At doon nagsimulang bumalik sa isip ko ang bawat eksenang ayaw kong paniwalaan. Mula nang bumalik si kuya mula sa ospital, hindi na siya nakakatulog na maayos. At tuwing madaling araw, "Tibong, bitawan mo ako. Tama na. Tama na." Kuya, gising. "Dennis, nandito siya. Nakatingin na siya sa akin. Hindi siya nagsasalita. Pero nararamdaman kong kinukuha na niya yung natitira sa akin." Nagiging mas madalas na ang mga bangungot. Minsan parang may nakaupo sa paanan ng kama niya. At minsan may naririnig akong mahina at pamilyar na tinig. Hindi ko na alam kung guni-guni ko lang yun o isang babala. Hindi ka tumupad sa usapan natin, Delphine. Hindi ka tumupad.
Hindi ko na kaya to, Dennis. Hindi na ito basta sakit ng mortal na katawan. May ibang may hawak sa anak ko. So, kailangan po natin tumawag ng albularyo? Yun lang ang natitira nating pag-asa. At dito nagsimula ang sunod-sunod na revelasyon. Mga sikreto na nakaraan. Mga paniniwalang matagal na nakabaon sa lupa ng aming angkan. Hapon pa lang pero parang ang dilim na ng paligid. Ang itim ng ulap. At ang ulan, hindi tumitigil. Nang may kumatok sa pinto, hindi agad tumayo si nanay. Parang may kakaibang kaba. Parang may alam na siya kahit hindi pa namin sinasabi. At pagbukas niya ng pinto, isang matandang lalaki ang nandun. Payat, maputi ang buhok, nakayapak. Kahit umuulan, may dala siyang sako at tungkod na halatang hindi lang panlakad. Kayo po ba si Mang Andong? Oo, at ang anak mo, hindi na yan magkatagal kung hindi tayo kikilos. Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya nagpakilala ng maayos. Parang alam na niya ang lahat bago pa man siya dumating. Pinaupo ni Mang Andong si Kuya sa sahig. Hindi niya hinawakan agad. Tinitigan lang niya. Matagal. Parang may binabasa sa mukha ni Kuya. Matagal na siyang may kasama. Kasama? Huwag niyo na pong itanggi, Nay. Alam na niya. Hindi ito simple sakit. Hindi rin ito sumpang basta ibinato lang. Ito ay paniningil. At dito ko na narinig magsilita si Mang Andong na mas mahaba. Doon ko na unang narinig ang pangalan ni Tibong mula sa bibig ng isang taong mas matanda pa sa mga lihim niya. Hindi lang iisa ang batang tinulungan ni Tibong. Nung binata pa ako, may isang pamilya sa kabilang bayan. Malakas ang panganay at hindi tinatablan ng sakit. Hindi natatalo sa suntukan at hindi tinatablan ng bala. Akala nila biyaya hanggang sa isang araw nag-asawa ang lalaki at sabi niyang hindi na niya kailangan ang kaibigan niya. Ano pong nangyari? 3 linggo siya nilagnat at araw-araw siyang pahina ng pahina. At bago siya mamatay, iisa lang ang sinabi niya. Binabawi na niya ang lahat. Si Tibong ay hindi basta duwende. Isa siyang tagapangalaga ng lupain ito. Kapag may batang inilapit sa kanya at tinanggap niya, nagkakaroon ng ugnayan. Hindi kanya pagmamayari, pero iingatan kanya hanggat nilirespeto mo ang kasunduan ninyo. Hindi ko alam na kasunduan yun. Bata pa lang po ako. Hindi naman kailangang alam mo yon, iho. Sapat na ang pagtanggap mo sa tulong niya. Pero nung itakwil mo siya, nabali ang ugnayan ninyo. At kapag nabali ang ugnayan, may kailangan magbayad. May paraan pa po ba? Meron. Pero hindi tayo sigurado kung tatanggapin niya. Kailangan bumalik ang anak mo sa lugar kung saan sila una nagkaintindihan. Hindi para umiling, kundi para umamin. At kung hindi po siya patawarin? Mamamatay siya. Unti-unti. Hating gabi, bitbit namin si Kuya sa ilalim ng punong mangga. Tahimik siya. Hindi na lumalaban. Para alam na niya na ito na ang huling pag-uusap. Tibong, kung naririnig mo ako, hindi ako humingi ng lakas sa'yo. Hindi rin ako humingi ng proteksyon. Inaamin ko, nagkamali ako. At kung may gusto kang kunin at singilin, ako na lang. At sa
sa sandaling yun, parang may tumayo sa likod ng puno. Hindi namin nakita, pero alam namin na andun siya. Tumahimik ang paligid. Parang huminto ang oras sa mismong tapat ng puno ng mangga. At sa katahimikang yon, may narinig kaming boses. Isang tinig na pamilyar, pero hindi na gaya ng dati. Hindi ako Diyos. Hindi ako nagpaparusa dahil gusto ko. Pero may batas kami sinusunod. Banata ang pinutol mo, Delphine. Tibong, kung kailangan ko magdusa, tatanggapin ko. Pero sana, huwag mo nang idamay si nanay at si Dennis. Kahit sila man lang. Hindi sila ang problema. Ikaw, pinili mo magdaro sa apoy. At nang masulog ka, sinisi mo ang apoy. Sumigaw si nanay at napayakap ako sa kanya. At si kuya, tumigil sa pagsigaw at tumigil rin sa paggalaw. Nang dumating ang umaga, wala nang malay si kuya. Nang dumating ulit si Mang Andong kinabukasan, tahimik na siyang tumango. Buhay pa siya, pero hindi na siya buo. Ano pong ibig niyo sabihin? May bahagi ng kaluluwa niya na hindi na sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyon si nanay na dalhin si kuya sa Maynila. Ipinagamot, ipinadasal, at ipinatingin na rin kahit sa mga psychiatrist. Pero wala nagsabing may tama siya. Pero wala rin nagsabing normal siya. Boss Jay, kung tatanungin niyo ako kung totoo ang mga duwende, hindi ko kayo pipiliting maniwala. Pero kung makikita niyo kung paano nanigas ang katawan ni kuya, kung paano siya nakatingin sa kawalan na parang may kausap pero wala naman, malalaman niyong hindi lahat ng kwento ay pantasya. At kung may batang lumapit sa inyo at sinabing may bago siyang kaibigan sa ilalim ng puno, huwag niyong iiwan. Minsan kasi, hindi sila nag-i-imagine lang. Minsan, totoo yung kaibigan. At minsan, hindi lahat ng kaibigan ay panghabang buhay. Mga kaisip, totoo ngang sa ilang kwento, ang pinakamalalapit na kaibigan ay sila rin kaya magdulot ng pinakamatinding bangungot at kalungkutan. Ano sa tingin nyo? May karapatan ba si Tibong na bawiin ng lahat? O masyado ba siya naging marahas sa parusa niya? Comment nyo na sa baba kung saan ayon kayo sa mga naging kapalaran ni Delphine. O dapat ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon? Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na lagim. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kababalagahang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.